Gusto kong malaman ba't po kayo binugbog? Ano kayo? Ayos na ako kan. Hindi po anong nangyari, ba't po kayo binugbog? Sino nagsabi sa inyo? Sinabi po ni Kuya. Nandun po kami sa Cebu noon. Tapos nga, yun nga, nasabi sa akin na umuwi nga si Kuya. Dahil nga nalaman na nabugbog yung papa niya. Mga ilang minuto po may dumating po. Ngayon nga, tinatanong po ako na, sabi niya po, andyan ba si Bad Boy? Sabi ko, andyan po, natutulog po. Tapos dire-diretso na lang po sa loob. Tapos pinag-ano po ng 2x2. Ay! So yun po guys, stop po muna natin. So just a heads up lamang po is pag-uusapan po natin itong nakaraang vlog ni Tekram sa pamilya po ni Luis. Kung saan nga po is nabugbog nga daw po ang tatay ni Luis na si Tatay Luisito. Kaya pala parang nung bumalik or umuwi na nga po sila Tekram galing Cebu, nung nag-live nga po sila is nabanggit nga po doon nila Tech June, nila Tech Foren na yun, nagkaroon nga ng problema kay Luis, kung saan nga po is biglaang napauwi si Luis. At yun pala yung dahilan kung bakit biglaang napauwi si Luis, dahil nga po sa nangyari sa kanyang papa na binugbog nga daw po. So ito po, panoorin po natin kung ano nga ba ang nangyari, kung bakit nga ba binugbog si tatay. Nakakaawa lamang po, matanda na si tatay tapos yun binugbog pa po, di ba? So alamin po natin kung ano nga ba ang dahilan. Nagkaroon ng problema. Hindi ko... Hindi naman ako sinasadya nabigla lang daw siya. Ba't po nang bubugbog? Ano kaya ang ano nila? Akala ko nila, ako rin nagsabi na kumuha siya ng 2 karong palay. Nagsumbong yung may-ari. So parang napagbintangan si tatay na parang siya yung nagsabi na yung taong nambubog sa kanya is kumuha daw po ng 2 kaban ng palay. So napagbintangan si tatay tapos dire-diretso bugbog agad, wala nang usap-usap pa. Grabe naman po yung ganun, no? Ayos na ako kami. Pamangkin ko naman yung sa akin. Pamangkin pa. Nagkasundo na ako kami. Pilay lang po. Saan po kayo napilayan? Hindi mo yun. Wala na, pinahilot ko na ako. Tagal naman ako na yun nakalipas na yun Nag-alala po ako na sinabi ni Kuyang binugbog kayo. Hindi lang ako nagkaintindihan. Ganun lang yun. Basta nabali nyo lang ito. Iisip ko, duguan o kayo. Hindi. Iisip ko baka na paano yung ano nyo, ano yung bugbog nyo, ano. Kaya gusto ko makita kayong personal din. Saan mo pala kayo binugbog dito? Pinuntahan kayo dito? Nakahiga nga ako rin Natutulog pa ako nung pinuntahan ako. Gabod na nga lang ako. Nakahiga pa kayo tapos pumasok lang po diretso dyan. Tapos biglang suntok ka agad o... Oo. So talagang walang kalaban-laban si tatay kasi nga tulog pala siya, nakahiga siya tapos biglang pinasok, binugbog. Grabe naman po yun. At saka nabanggit ni tatay na pamangkin pa pala niya yung nambubog sa kanya. So grabe na po talaga yung mga tao ngayon, no? Kahit na magkamag-anak, magkadugo, basta mainit talaga yung ulo, talagang walang patawad, talagang sasaktan at sasaktan mo or ng isang tao yung kalaban niya, basta mailabas lamang yung init ng ng ulo. Pero hindi po talaga tama yun kasi yun maaari nga pong buti na nga lang yun lang po yung nangyari kay tatay, okay lang si tatay. Paano na lang kaya kung may mas grabe, mas malalang nangyari sa kanya, di ba? So nakakatakot po yun. And yung bigla, yung umuwi si Luis dahil nga po sa nangyari sa kanyang tatay, so isang tanda lamang po talaga yun na mahal ni Luis si tatay niya kasi nga po malayo din po yun, mga 2 oras or 3 oras din po yung biyahe galing sa Tekram House papunta kila tatay or sa kanyang pamilya. Tapos umuwi talaga siya dahil nga po sobra siyang nag-alala sa nangyari nga po kay Tatay Luisito. Lumaban o kayo, siyempre. Hindi ako lumaban. Ilan o pala sila?
Isa lang siya, yung... Isa lang. Kala ko 3, 2 pinagtulungan mo kayo. So pagpasok ko niya, biglang bugbugo sa inyo. Suntok. Saan po yung unang suntok? Sa katawan lang, ho. So tulog po kayo, so hindi nyo alam. Paano po? Pagpasok po niya, hindi nyo alam. So, sapak na kagad. Ay, nawat na nga ako nung asawa sa anong mga anak. Ko. Pagpasok ko na bubugbugin kayo, kasama na rin mo pala nung sumunod po yung mga... Yung asawa niya. Buti na lang pala tayo, ganun lang nangyari. Hindi yung kumari, di ba yung iba, may panaksak, papasok, sasaksakin no? Hindi ko magagawa ko sa akin ng mga pamangkin ko. Bali, pamangkin ko nga siya. Pamangkin pa. Yun ang mahirap dun kasi nga po pamangkin pa niya yung nanakit sa kanya. At tama si Tekram, buti na lang talaga is ganun lamang po yung nangyari kay tatay at walang dalang panaksak or kutsilyo ba. So mas delikado po yun. At yun, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi nga po walang grabing nangyari nga po kay tatay. Anak ng teteng, pamangkin niyo pa ho pala yung bumugbog sa inyo. Siguro, nabigla. Naman ho, hindi ko naman ho ikinona yun. Ano ang gusto niyo? Mga pamangkin ko Ano pong gusto niyong gawin natin? Sige, kung may po ba, plano kayo? Wala. Okay na po sa inyo. Mas Ayos naman ho kami dalawa mag-amain. Mas maganda po yung sabi nga, ang nagpapakababa, mas gusto ng ating Diyos po yun. Minsan talaga pag nauuna yung init ng ulo, Kaya ako pala pinuntahan si Papa mo dahil sinabi sa akin ni Kuya, binugbog siya. Pero, pinento naman niya sa akin. Yung po yun, pumunta po kami dun ko. Buti nga po, napunta kami dun. Andun pala Hindi sila. po wala pong aawat na Ano po yun kasi natutulog po sa loob. Oo nga, tulog. Ginigising nga po namin kasi nandun kami. Kakamustahin po. Hindi po gumigising, hinayaan lang po muna namin matulog. Tapos, nung mga ilang minuto po may dumating po. Tinatanong po ako lagi. Sabi niya po, andyan ba si Bad Boy? Sabi ko, andyan po, natutulog po. Tapos, dire-diretso na lang po sa loob. Tapos, pinag-ano po ng 2x2. Ay! Sabi niya, suntok lang, 2x2 pala. Ganitong bahay. Pero, Sabi niya, lang, 2x2 pala. O diba, hindi lang pala bugbog yun, pinagpapalo-palo pa pala siya ng kahoy 2x2. At mabuti na lamang andun pala sila Ate Julian that time. So, yun, naawat nga po nila. Pero paano kaya kung wala sila Ate Julie dun doon? So, ayan, talagang napakabuti din po ng Diyos kasi nga po, talagang ginaid ng ating Panginoon sila Ate Julian na pumunta nga po sa kanilang tatay sa araw mismo na sasaktan na pala siya ng kanyang pamangkin. naman po, napablatter naman po dun sa barangay po. Nagpa-medical nga po yun. Wala naman pong bali. Grabe ni tatay. Ayaw niya ako mag-alala. Hindi sinabi sa akin hindi sa akin sinabi ni tatay yung totoong nangyari. Dinos por dos pala siya. Ako pinagbabangag po saan. Namaga nga po yun dito. Kaya pala sabi niya, dito yung bali. Wala naman pong bali. Lang po, nabugbog. Sobrang bugbog lang po. Yun po yung sabi ng doktor. No. Kaya po, niresitahan po siya ng yung sakit sa katawan po. Sabi ko, hindi man lang po kayo nausap ng maayos. Ganun na lang po yung ginawa. Pwede naman po pag-usapan ng maayos yun. Dare-diretso po siya sa loob. Pinagbabangag po ng Hindi sinabi sa akin ng totoo ni Papa mo. Siguro na siya. Oo nga, hindi sinabi ni tatay na pinagpapalo pala siya ng 2x2. Sabi lang ni tatay na binugbog ka agad nga po siya. At yun, grabe Grabe, dapat pinag-usapan. Sabi nga po ni Ate Julie na dapat pinag-usapan muna, nakipag-usap muna, or kahit na pumunta sila ng barangay, magharap doon para ma-settle down nga po. Yung naman po yung problema, kaso nga lang po mas nauna nga po yung init ng ulo at talagang
sinaktan ka agad nung pamangkin ni tatay, si tatay, at tapos yun. Grabe. Na parang ayaw niya ako mag-alala. Sabi ko kasi ano po yung gusto niyong gawin natin. Ayan niyo na, pamangkin naman daw niya. Sabi ko, pamangkin pa? Hindi naman po namin ano yun. Wala naman po ano yun. Hindi naman po kamag-anak. Parang yun nga, tinuturing niya pong pamangkin, gano'n. Pero walang relasyon. Wala po. Huh? Mabait. Tinatanong nga po namin na gusto ko nga pong Police. Kampahan ng kaso po, ayaw naman po niya. Talagang mabait si tatay kasi nga po, hindi pa lang totoong pamangkin yun, hindi totoong kadugo. Talagang itinuring lamang niyang pamangkin, tapos ayaw pa niyang sampahan ng kaso yung nanakit sa kanya. So siguro iniisip ni tatay na wag na lang ikasuhan kasi mahirap din po kasi yung ganun, kasi si tatay mismo is na experience po niya na magkaroon ng kaso. So siguro naisip ni tatay na wag na lang kasi alam niya kung gaano kahirap magkaroon ng kaso, may possibility pang makulong, katulad nga po na nangyari kay tatay. So ibig sabihin mabait talaga si tatay, ayaw niya ma-experience nung taong yun ang na-experience niya nung nagkaroon nga po siya ng kaso at nakulong nga po siya. Oo. Kasi nga po, nagpa-medical na nga po. Hindi, ang hirap no. Sabi ko nga, paano kung lasing yun? Nakakuha ng kutsilyo. Or, di ba? Pero ako, nagpapasalamat ako. Binisita mo si papa mo. Pala ko kasi hindi niya na. Naman po kami doon. Hmm. Kaya madalang nga lang po. Buti, ang galing lang na nasaktuhan no. Ang ano nga po nun, dapat di kami kasi yung inaaya ko po yung pamangkin ko, dadaling ko nga po sa Jollibee. Eh yun po, hindi po sumama, kaya dire-diretso na lang po kami dun sa may bahay. Kung sumama po yun, hindi po namin maabutan na ano. Ang galing lang po. Wala po kami doon na mabubugbog. Oh, kasi pambihirang pagkakataon lang napunta sila, sabi mo nga madalang. Opo. Tapos natuloy yung punta nyo. Tapos yun yung araw din na sasaktan pala siya, no? So talagang yung ating Panginoon is hindi talaga siya nagpapabaya. So talagang ginaid nga po niya sila Ate Julian na pumunta nga po doon kay tatay para sila nga po yung makaawat nga po sa pananakit nga po kay tatay. So talagang napakabuti ng ating Panginoon kasi hindi po talaga niya pinabayaan si tatay Luisito. Tapos nga, yun nga, nasabi sa akin na umuwi nga si kuya. Dahil nga nalaman na nabugbog yung papa niya. So, nandun pa rin yung sakit pala. Hindi naman po agad-agad mawawala yun. Kasi nasaksihan mo yung no? Opo. Magulang mo, binugbog nga naman. Oo nga, masakit talaga yun. Yung kitang-kita mo talaga na binugbog yung magulang mo, wala kang magawa kundi awatin na lang. So masakit talaga yun kay Ate Julian. Sa lahat ng mga anak ni tatay, si Ate Julie yung pinakanasaktan kasi siya nga po mismo yung andon. Nakita nga po sa akto yung pananakit nga po sa kanyang tatay ng taong itinuring pa talagang pamangkin ng tatay. So yun, sana hindi na maulit pa. Kasi kawawa si tatay, mag-isa na nga lang siya doon nakatira sa bahay niya tapos sinaktan pa. So sana wag nang maulit pa, ipag-pray po natin yun. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.